You know, musta? So, Saturday brush up tayo. Anyway, so, may isa lang issue. Hindi ko, well, bukod sa alikabok, hindi ko alam kung ano tong ibubuksan ko, pero nakalagay dyan sa title kasi medyo natatabakan na tayo ng keyboard dun sa ano. So, hindi na natin papatagalin. Buksan natin, right? Ay! Wait lang. Hindi ko na naman na-picturean. Sorry. Pero one thing for sure, isa to sa 87 keys kasi nga parang 4 yata, 5 yung nabili natin ganun nakaraan. So, open na natin. Ano to? Fury Cube. Fury Cube yata yung... Hindi ko sure kung Hindi, parang Rev brand ba? Hindi ko rin sure, hindi ko pa na-research. Pero kung i-research natin, siguro lalagay natin sa comment section. Or baka may makakasagot. Parang Fury Cube din yung natatandaan ko dun sa Seafriend. So, Fury Cube G87. Okay. Bukod sa makalat, Fury Cube G87. Magkano to? Mas madali kasing i-base para sa akin kung sulit siya or kung sakto lang, kung pangit. Alam mo, kung magbe-base ako sa presyo. G87, wait lang, sorry. 87. Saan na? Okay. Ziftech. Yung isa pala, yung 104 Seafriend, ito naman is Ziftech. So, ang presyo niya is 1183. Medyo madamot sa voucher, pero nakuha natin ng ano yun? 1161. Sabi mo ng 1150 para medyo mas dikit-dikit. Pero anyway. So, yan. Yung likod, dalawang klase. Meron kang colorway na blue-white, meron kang black, silver, or gray. Harap. Ito medyo nakaligtas to sa basa ng ulan. Hindi ko sure kung kailan to na-deliver, pero yan. So, ergonomic, fast response time, angle design, swappable mechanical switch. Medyo maganda pala yung box niya. Nagkataon lang talaga na basa yung isa. So, anyway, open na natin. Meron pa ba sa likod? Meron pa ba nakalagay? 1187 key gasket. Sure ako maganda tunog nito. Hindi ko matandaan kung gasket, may nakalagay na gasket doon sa isa nakaraan kasi yun nga. Uy. Ba't nakadikit din? Basa ka ba? Hindi. Okay. Safe. EFAS. So, pag nabuksan na natin yung simpleng box na lang naman. Magpapabukas din to. Yan! Okay. That pala nagre-ready na ako ng ano. Hindi, just in case. Pero feeling ko Otembo rin to, yung switch. That pala nagre-ready tayo ng pang hila nung sinasabi nga. Kasi nakita ko na naman ganitong itsura. Pero anyway, yan. Mechanical keyboard. Parehas yung itsura yung pag binuksan mo yung box. Actually, pati to, parehas to. Kung mababalikan mo yung last video natin, ayan. Hindi. Ito, medyo iba ng onte, pero ayan. 11. Ayan. Ito na nga. Ito mo switch pala, ayan, no? Bubuksan pa ba natin? Hindi masira na naman. Hindi, pero sige, bubuksan natin. Pero spoiler alert doon sa hindi pa nakapanood ng last video. Ito. Ang ganda ng tunog nito. Yun. Okay. So wala na, yun lang naman talaga. Cable na naman na USB-A, USB-C. Balik na natin yan. Yung
Ganda itsura niya, ha? Well, yung sa pagkakatanda ko ng mga Z-Friend dati, hindi siya ganun ka-appealing. Sabi na natin, appealing. Pero, maganda siya eh. Maganda siya, oh. Soundcheck kaagad natin. Ang lambot, promise. Grabe na yung mga... Sorry, mamaya na ako mag-iingay. Grabe na yung mga keyboard ngayon. Usually yung mga gantong keyboard parang nasa 2,000 pero goods. So ito hindi pala medyo nasa gitna. Well, hindi siya gitna eh. Ano? Medyo may ano siya sa right ng onting-onte pero hindi siya centered. Kung medyo OC ka yan. Kahit tignan mo pa. Ayan na. Ito. Oops. Whoop. Oh, ayun, may sobrang onte. Dangkalan system. Anyway, so, yun nga, sa gilid, wala na tayong pailaw dyan, katulad ng, ano to? Ba't may paganto to? Dinesign lang nila na, tas, nagbago isip. Ayan, sa ilalim wala. Sa ilalim, well, yun nga, stand. Pero, hindi nakalagay yung brand, no? Kasi usually sa mga keyboard, may nakalagay dyan kung anong brand yan. Like yung Aula, yung ROC, RK, or GMK. Pero kasi ito, wala, no? Well, nga, wired mechanical keyboard na G87. Other than that, wala na. Pero, okay lang. Baka kasi pag naglagay sila ng... Hindi pala baka, malamang pag naglagay sila ng brand or ng pangalan ng brand dyan, tataas yung price. So, yan. Ito yung keyboard. Open natin. Yun na, nakita nga naman natin. Open pa ba natin to? Sige, open natin. Ang ano lang dito is yung rounded keycaps. Uy. Ganda talaga ng gasket. Kung gusto niyo talaga magandang tunog kahit medyo budget build, gasket na ano yun, no? Gasket na board. Ayun, no? Wala. May isang Otemo na naman ang masasaktan. Ito na. Oh, ouch. Ako rin pala nasaktan. Ay, ano to? South facing? Ay, hindi ko sure kung Otemo. Sorry. Na-judge na natin, pero hindi siya Otemo eh. Wala nakalagay. Pero, tignan nyo yung, iba yung itsura. Oh. No? Ayun, no? Lambot to. Okay din to. Well, kung gusto mo yung gantong keycaps, actually, very good sa yan, pero hindi na tayo magtatagal. Punta na tayo kagad sa rektang, oops. Rekta na tayo ng typing test. Yung mga seller, nagbe-message na sa akin ngayon na parang sinasabi kung kailangan ko ng tawag ito. Kung kailangan ko ba nung nalaglag na box. Kung kailangan natin nung application. Pero for the past few videos, wala naman nang hihingi. So kaya hindi ko na rin sinasabi na okay lang, all goods. So, anyway, typing test na tayo. Okay. Nalaman lang natin nakaraan na gumagana sa iPhone. Oops. Hindi Gmail. Yan, niready ko na eh. Oops. Oh, alauna, alas 2, alas 3. Okay, game. Hindi ganun kaganda yung typing position ko kasi medyo mataas to. Hindi nakaangat yung... Hindi ako sanay, in short. Kasi dun sa ko nakaangat yung gilid eh. Wala lang, sinishare ko lang kasi medyo mabagal yung typing yung typing natin dito. Pero, let's go.
Yun na nga, yung in-explain ko. So, hindi, pero okay lang naman. Tingnan nyo naman yung accuracy natin. 90%. Narinig, di ko sure kung narinig, pero feeling ko narinig. Hindi siya ganun kasolid. O kahit nakagasket tayo, hindi siya ganun kasolid yung gano'n na tunog. Pero yung typing feels, kung sanay ka sa mga ako na switch, hindi pa siya nagsagano. Siguro ito na yung ako switch. Nandito siya banda. Medyo okay na. Alam mo yun, medyo dikit na. Pero again, for the price of 1.1, if okay lang sa'yo na wired, all goods to. Ang siguro ito no, itong medyo nakakairita lang to, lalo na pag type ka at gabi, medyo mapapansinin niya na mailaw eh. Pero meron naman sigurong ano yan. FN spacebar. May nakalabasa doon na light mode. FN insert. Hindi light mode. Naku, pinatay lang natin yung light mode pero ano lang ba to? Wait lang ba to? Parang isa lang, hindi siya RGB. FN end. Sorry. I-confirm ko pero feeling ko imposible hindi siya RGB, men. May pailaw eh. Wait lang oh. FN escape, reset natin. Ayaw mag-reset. Ayun, nag-reset. Ay, wait lang nga. Ito lang pala na off pala to. Ayan o, FN home. Napapalitan natin yun dun. Pero ito yung hindi. Yun lang. So, hindi siya RGB. Okay. So, well, if not a big deal na RGB na keyboard, pero hindi ko alam pero parang bihira na naman talaga yung naghanap na RGB. Pero pag big factor sa'yo, siguro pass ka dito. Pero kung gusto mo ng solid at budget na mechanical keyboard, pasok to. So, yun na. Dito na natin tatapusin at thumbnail pa tayo kasi hindi pa pala tayo nakakapag-thumbnail. Again, ito yung GT85 na Sifteck. Yan. Ayan o. 87 pala, sorry. GT87 Sifteck. Kung try nyo bago bumili, suggest ko katulad dati, wait kayo ng payday like 15-30 or yung like 3-3-4-4-5-5. Chances na meron kahit papano, siguro mga 100-200 na discount. Still good. Baka makuha niya less than 1,000. So, di ba? Very good deal. So, dahil dyan, dito na natin tatapusin. Medyo dumadami yung wired keyboard natin. Pero, quality, no? Anyway, so again, dito nga natin tatapusin. Sifteck GE87. Babay na. Babu!